Handa ba ang timpla ng isang unforgettable na bakasyon? Refreshing destinations ang sangkap. Ano po yung timpla niyan? Tuwa, bawang, Bawang. luya, Luya. patis, bitsin, Okay. langgaw. At calamansi. With a dash of native delicacies cooked to perfection. Samahan pa ng konting anghang mula sa exciting adventures. Lahat ng yan, maluluto sa mainit na pagtanggap ng locals. Samahan niyo akong lasapin ng iba't ibang kwento ng sarap ng pagkaing Negrense. You will have a lot of reasons to smile. Ano, sama ka sa biyahe ko? Bakit nga ba tinawag ang Bacolod na City of Smiles? Alamin natin yan mula sa locals. Naging pamamaraan po ng pagbawi itong sinasabi natin mga festival natin katulad ng maskara. Na naglalagay ka po ng maskara nakangiti kahit na masama yung loob mo. That is why it is a City of Smiles. Considered kasi ang Bacolod, City of Smiles, #1 yan. And also the food, yung inasal. Malambing yung mga tao dito, kaya sweet kami. Pag kumain ka po sa iba't ibang klase ng mga kainan dito sa Negros, talagang mapapa-smile ka. Hindi lamang po dahil sa lasa, but dahil po sa mga tao. We know our food, we know how to eat, and we are proud of it. Okay guys, you had me at food! For sure, smiley si Tommy. Pagkaing tatak Bacolod, susunod! Yan. Yun. At ang sikreto sa likod ng isa sa pinakasikat na tinapay sa buong Visayas, madidiskubre na. Piyaya! Ano, sama ka sa biyahe ko? Ano, sama ka sa biyahe ko? Simulan natin ang ating biyahe sa isang 100% tatak Bacolod na delicacy. Ang piyaya. Yaba! As an Ilonggo, so bailon is the original piyaya. So flat piyaya, mga karamihan sa mga nakakatanda ang sinasabi talaga na ito yung original na Ilonggo piyaya. But of course, ang kilala natin ng piyaya, marami. So, commercialized. So far, the taste. Kasi ito yung talagang traditional na pag nakita mo yung muscovado or yung ano na taste. So, pag sinubukan mo siya, ma-differentiate mo. Kasi pag sinubukan mo yung iba, malalaman mo talaga yung taste. So, sa amin, yung taste kaagad ng muscovado or that sugar content ng piyaya, malalasahan mo kaagad sa bailon. Gaya ng iba pang delicacy sa ating bansa, naipasa ang recipe ng piyaya sa isang pamilya noong 1930s. At ang pamilya Locsin daw ang nagpasarap sa timpla ng original na piyaya sa isang pagpupulong kasama ang mga nagtitinda ng kakanin. Hanggang ngayon, wala raw pinagbago sa original recipe ang kanilang piyaya. Morning. Tay, magandang umaga. Magandang umaga man. Nakakailang kayong piyaya kada araw? 1,500. 1,500. 1,500.
balitan ko, wala daw kayong nasa store. Talagang kapag nagawa, benta ka agad. Hindi talaga. Benta ka agad yan. $1,500 a day, biyaheros. So, that would mean 10,000 piyayas a week. Walang natitira, walang naiipon. Araw-araw, freshly baked ang piyaya nila. Sa unang tingin, parang there's nothing special sa piyayang to. Pero ang sikreto raw ay nasa kanilang dough. Isa ring susi sa malutong na piyaya ng bailons ang tamang timing ng pag-alsa. Eh, ito na talaga, napaniginipan ko to eh. So, fishball pala ang piyaya. Hindi. Hindi, Harina. harina. Yan. Tama po ba ginagawa ko? Tat na. Okay na. Sinahagis. Anong hagis? Di pala biro ang ginagawa nila. Mukha lang madali. Pues, I'm gonna stick to what I do best. Okay. Usually kasi yung kinakakain natin piyaya, yung matagal nang naluto, tapos nakapack na. Iba talaga kapag bago luto. Pati, mas sumasarap kapag ikaw mismo ang gumagawa. Lasang-lasa mo nga yung muscovado. Sakto. Perfect combination. Pagdating sa pagkain, sunod na tatak ni Grenze ang inasal. Bakit nga ba inasal ang tawag sa inihaw na manok nila rito? Ang ibig sabihin kasi ng inasal sa Hiligay noon ay itinuhog. Sa madaling salita, barbecue. Ito pa, ang inasal daw ay isa sa mga pagkain ng mga Negrosanon o mga magsasaka at mga walang pinag-aralan noong panahon ng mga hasindero at hasindera. Pero di nagtagal, ang pagkain ng mga pobre, naging pagkain na rin ng mga elitista at ang bansag na Negrosanon ay nawala na. Noong 70s daw, talagang sa kalsada ka lang makakita ng inasal at wala sa mga restaurant na gaya ito. Iba na talaga ang panahon. Ito po yung highest per capita consumer ng manok. Dito po sa Negros, makakakain ka ng inasal umaga, tanghali, hapon, gabi, kahit saan. Kahit saan ka pumunta, meron po ditong bawat bayan, kuminsan iba't ibang lasa, iba't ibang flavor. Ang mga manok pong ginagamit dito, yung mga special breed po ito ng manok,
Ito yung mga manok na malalaki po yung breast kung tawagin. At saka malalaki yung mga paa, at saka malalaki po yung puwet. That is also reflected in the way you order your chicken. Kaya po yung manok dito, pag in-order ka halimbawa ng paa, makikita mo lalaki ng mga legs. Pag umorder ka halimbawa ng pitso, ito po yung breast na malalaki yung mga breast. And these are the breeds that we are using so that you are able to get the best quality chicken for the best quality and finest gourmet tasting experience para po sa pagkain ng manok makikita mo. You want an experience just for inasal alone? My goodness, the best inasal here in Negros Occidental. From the roadside, yung street food experience, dun sa mga high-end nating mga inasal, you will get your money's worth. Kaya naman sa puso ng Bacolod, may Manukan Country. At isa ang Nena's Rose sa mga paborito ng locals dito. It has more gingery taste and iba siya talaga. So, maybe with the suka rin. So, masarap talaga yung inasal namin. Hindi ko ma-explain kasi sobrang sarap. Nakakapag-ihaw ng 400 pieces ng paa ng manok sa loob ng isang araw ang Nena's Rose. Talagang winner na winner ang chicken. Dinalaw ko si Aling Rose, ang anak ni Aling Nena, na siyang gumawa ng recipe ng kanilang inasal. Ay, magandang umaga Hello, po. ngayong gandang umaga. Balita namin na masarap daw yung inasal nyo dito. Sabi nila. Sabi nila. Paano nga ba? Paano nyo po ginagawa yung inasal nyo? Yeah, tinitimpla. Tinitimpla. Timplahin natin. Timplahin natin. Okay. Sige po. Ano po? Nandito ang tinimpla. Ayan na. Ito. Ilagay natin dito. Hindi ko kanina. Okay. Okay, ilagay na natin. Sige po. Ano Okay. po yung ano? Ano po yung timpla niyan? Ito, suwa, bawang, Bawang. luya, Luya. patis, asin, bitsin, Kitchen? okay. Okay. Langgaw, vinegar, Vinegar. suka sa inyo. At kalamansi. Yan. Kalamansi. I-mix na natin, ha? Mix lang. Sino? Ikaw Sige, ako mag-mix na o Sige ako mag-mix? Okay lang po. Mix lang. Tayo na lang dalawa. Tayo dalawa. Mix. Mix natin. Mix. Okay. Kabalo ka Pangino. Tapos, tuhugin natin ng ano. Tugin natin yung stick. Baligtad. Baligtad. Okay. Ganyan. Baka matuhog yun. yung kamot mo, ha? Ay, Ang hindi yung po. kamay mo. Kamot. Kamay. Ay, kamay. Kamay. Okay na. Okay na po. Sino magluluto sa ating dalawa? Sige po. Tayong dalawa. Okay. Malamig dito? Oo, malamig Masarap talaga. po yan. Oo. Ayan. Lagay na lang natin dito para maluto. Yan. Ayan. Napakainit. Ako naman. Lagyan Oh, natin ng wow. mantika. Yan yung maganda dyan. Oh, Chicken oil po tapos, ba yan? Opo, chicken oil. Wuhuy! Okay. Ito. Po ba yung niluto natin? Nay? Okay, oo. Ito na. Lagyan na muna natin ng mantika. Naku po, patay. Hindi na nagpapasarap. Yeah. Yan, ready to serve na yan. Pwede na. Okay. Ito na. Oo. Tikman ko na po ito. Okay. Mainit ha? Mainit. Sarap ba? Sarap. Thank you. Meron kami yung sekreto na iba. May ginalagay. Matagal na po ko yung restaurant nyo. Opo. Ilang years na rin na Siguro mga 40 years. 40 years na rin? 50. Wow! Galing pa to sa lula ko kasi. Wow! Pinamana lang. Para sa mga hindi nakakaalam, chicken barbecue, hindi naman yung chicken barbecue. Kaya mong inasal, maasim siya. Maasim yung masarap. Diba? Yun yung iba yung kakaiba na inasal nanay. May konti siya asim. No? Ikaw pang iba mo, tamis. Ayos na eh. Care for some sugar? Sweetness overload tayo, biheros. Happy tummy. Plus, false na beauty. Equals always smiley.
Ano, sama ka sa biyahe ko? Ano, sama ka sa biyahe ko? Welcome to Negros Occidental. O ang tinaguriang Sugar Bowl of the Philippines. Nandito ang pinakamalaking taniman ng tubo sa buong Region 6. Meron lang naman mahigit kumulang na 700,000 na hektarya ng sugarcane farms. 50% ng land area ng Negros Occidental ay may tanim na tubo. Talk about sugar rush, right? Siyempre, game ang BND crew kapag TK 1 portion na. Ayun, hala! Sige! Subo lang ng tubo! Wala sa bang tubo? Tubo ito eh. Pero tamis. Nako! Di na kailangan lunukin ng tubo. Ang katas ito, ilang kutsarang asukal na ang taglay. Hindi ka ba natinga? Ha? Ang pagkain nito mula sa ulo, pababa, boy, patamis yun eh. Pag dito mo kainin, pag nandun wala ng lasa. Di rin namin pinalampas ang soft at perfect na merienda sa bayan ng Manapla. Ang putong Manapla! Ako naman, nasampulan ko rin ang version nila ng suman at bukayo. I'm back on the streets to find more sweets. At sa isang babae ko raw matatagpuan ang pinakamasarap na ensaymada rito. Make sure na may space pa kayo para sa inyong sweet cravings. They have every cake for you. Chocolate cake, red velvet. Alam nyo, patok ang mga cake dito. Kitang-kita naman sa dami ng tao sa loob ng cafe, di ba? Dito talaga we use purely Negros sugar. Feeling ko iba talaga siya kasi from the heart. Pero ito talagang hanap ko. Puno. Marami naman puno dito, I'm guessing. I remember the first time I went here, inantay namin bago mag-open. Galing kami sa trabaho. Tapos na, bago kami pumunta sa airport, sabi niya, gano'n daw silang alam na nagbibenta ng masarap na ensaymada. Pagdating namin dito, di pa yata open. Inopen na lang para sa amin. Ang dami namin bilhin ensaymada. Ito yung nakakatawa. We've never tasted the ensaymada before. We went straight to the airport. Pagdating namin doon, nakita namin si Alden. Now, si Alden, humingi ng ensaymada at sinabi niya, ano to? At hindi ko pa natitikman. So, natikman na lahat. Hindi ko pa natikman. Anyway, cut a long story short, never ko natikman. Dahil pag uwi ko, inubos na. That's right. So, first na kong titikman, ang Felicia's ensaymada. Famous Felicia's ensaymada ngayon. Now, hindi lang in its normal form. Usually, ano lang yan, di ba? Nasa plastic lang yan. Tapos nun, kakainin mo or pwede mo rin i-dip ng tsokolate. But, ang ginawa nila dito, parang nilagyan nila sa isang sandwich presser. Which I think is brilliant. It's nothing new. That's actually what we do sa ensaymada sa bahay. But anyway, ang dami kong dada. Bago ko pa kainin to, or sawsawin, we call it sawsaw. Tikman muna natin. Oh my God. Ensaymada craving? Check! On to a more Negrense sweet delight. Let's conquer Napoleones. Fight!
At hinihintay ako ng aking food guide para sa araw na to para malaman once and for all ang totoong pinanggalingan ng uberly sweet and delicious pastry na to. Alam mo, yun yung isa sa mga delicacies ng Bacolod na hindi ko talaga makakalimutan dahil the first time I featured it was like, I don't know, 10 years ago yata. And then yung nakita ko lang yung pag-prepare niya mismo. Sabi ko, ang dami palang pinagdadaan ng proseso na to. It's like a layer of panyo with custard inside, pagkatapos with confectionery sugar on top. Right. Way back in the 1920s, the Napoleones was started by this lady. Her name is Conchita Cuenca. Conchita Cuenca, she's a well-traveled lady. Pagkatapos ng meal season, this kind of people will go abroad. Pagkatapos, they will stay there for 6 months. Bakit? Gusto nilang ikutin yung buong mundo. Because they have the money. They have the money because after the harvest season, they have all the money that they want. Right. So, bili ng mga gamit. And aside from that, to also bring the culture from other countries to bring here to the island of Negros. So Napoleones was actually was inspired by a certain pastry ba from abroad? Yeah, from abroad. Actually, it is from France. That's why they call that Napoleones from the word Napoleon. From the name Napoleon. Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte. So, dyan sa nanggaling yung bakit tinawag siyang Napoleones. Kaya pala nung naalala ko nung it's layer by layer, unang pumasok sa isipan ko croissant eh. French delicacy na butter, pagkatapos custard, tapos sugar on top. So, it's like the croissant na mayroon siyang sugar on top, but the difference lang with croissant, wala siyang laman, the usual. Pero ito siya, may custard sa loob. It's mixture of everything na with the sugar of Negros, with the ingredients from France. So, kaya na-produce yung Napoleones. At ang recipe ni Conchita Cuenca na ipasa lamang sa kamag-anak na sina Romualda at Lilia Locsin. Ro from Romualda and Lee from Lilia. What defines Negrense cuisine or culinary? Okay, it defines na because we're already the sugar bowl, no? Right. Hindi kami masyadong matamis sa pagkain. If you notice, we have a lot of cakes na dinaanan yung mga cake shops dito sa Negros. Bakit? When you try the cake, hindi kayong pagkatapos mong isang bite lang, ay, stop na ako kasi sobrang tamis. Sobrang tamis. So dito, nakokontrol namin. Because that is the sophistication of the Negrenses. That's the reason why most of our coffee shops here, mga pangalan ng babae. Because there are heirloom, mga heirloom recipes here, like the Felicia. Ito, Rollis, Romualda, and Lilia Locsin. So, mga pangalan sila sa mga girls because they are the one who stays in the house and sila yung nagre-prepare ng mga food. When it comes to food, Negrenses are like reclamador in a sense. Para ma-achieve. Because they're very meticulous. Yes. They want to achieve na yun ang masarap. Okay. Hindi lang siya na ganun lang siya. Kailangan, kung masarap, mas sasarapin mo pa. That's how the Negrenses, when it comes to food, sophistication is food. That's Napoleones. One bite, 1,000 calories. That's why here in Negros, pag nagtutour ka dito, weigh in ka muna doon sa airport. And before you leave Bacolod, weigh out naman, check mo naman kung paano ka bibigat dito sa Negros. Wow. Because in just 3 days, mapupuno talaga ang kakainan mo lang nagkakain ka lang nagkakain. Sa resto bar na ito naman, di lang lasang tila may magic. Yon! Kita niyo naman ang aking biyahe ni Drew Team. Enjoy na enjoy sa panonood na nakatutong tricks ng mga resident magician. It's real magic tricks. So gusto niya incorporate yung magic pati sa food, sa place, sa ambience, sa buong lugar ng Trapdoor. From magical to majestic, yan ang next destination natin. Dito sa parte na ito ng Malatanog Falls.
Ang maganda rito, para sa mga ayaw mapagod pero gusto pa rin mag-picture-picture beside the falls, pwede. Perfect vantage point kasi ang viewing deck dito. Pero para naman sa mga yakang-yakang 30 to 40 minute trek, ito ang madadaanan nyo. Kaya sandali pa, After a 20-minute trek pababa from the main road, makikita mo na ang Malatan-og Falls. Yan. Siguro for mga beginners, kayang-kaya din naman eh. At importante dyan, yung tubig ay very clear. Pwede kang mag-free dive, pwede kang sumisid, makikita mo pa, kunyari meron kang nahulog na kahit hindi bright colored, makikita mo pa rin, ganun siya clear. matapos ang nakakapagod yet refreshing dip sa falls, masarap kumain. At patitikim sa akin ni Raymond ang isa pang staple Negrense street food. Mahigit 20 years na rin ang maliit na kainan na to. Paras is the rib part of the beef or karne. Ang kansi naman is more on the leg part where the bone marrow is. Ginagamitan ng kansi ng batuan, samantala ang paras sabaw lang na tila nilaga gaya ng pepper, green onions at sili. Una kong titikman, ang unod o yung beef cubes. So, ayan, yan yung beef. Yes. I guess usually soup muna yung kailangan. Soup. No? Para mainitan muna yung pan. Meron ba tong halong abdo? Wala. Wala. Kasi meron din siyang konting siyang asin. Ito na ang paras. Pinagkaibahan lang niya is that part of the cow. Yeah. Okay. Yeah, kasi similar din yung broth niya. Actually, they are all similar yung broth. Yung panan talaga, yung laman niya lang. Laman lang talaga. So, 3 choices. Well, mas malambot yung Yung laman. Because when they cook this kind of linaga, no, you should be on a slow cooking. Ito pa, isa sa mga traits ng Negros, when they eat, it's not only the taste, it's the texture. Pagdating sa baba mo, there should be a texture pa. Right. Na hindi lang siya, pag kinain mo, parang papel lang. Kailangan Ano ba to? total Kailangan- experience, no? Yes. This one, laman loob. Ito naman ang kasudlan. Laman loob ng baka na pinakuluan ng dahan-dahan. You should try. Sige, sabihin mo sa akin kung ano yan. Okay. It's like tuwalya ng meat. Actually, sa lahat ng mga ingredients na ito, at lahat ng mga laman, ito yung dinalagay na laman for the batchoy. Very tasty or it has Very that tasty texture? siya. Pagkatapos, ito yung parang pwede mo siya makat into small parts. Ang texture niya parang gelatin. Parang litid. No, na may Hindi. laman, Parang na konti. taba. Sort of. I'll stick to beef. Oh, sige. I'll stick to meat. Sige. If you're looking for original kansi dito sa Bacolod, don't you worry. Dikit-dikit ang mga restos na naghahain ng init at sarap ng sabaw. Pero ang resto na ito ang isa sa may pinakamasarap na timpla. Not to mention, may crispy kansi din sila na parang adobo flakes. Todo na ba ang tululaway? Abangan, mapapahay ka sa Bacolod! Promise, dito sugar high. One last food venture, Negrense style.
At sakto na, it's officially the start of the rainy season. Ano, sama ka sa biyahe ko? Ano, sama ka sa biyahe ko? Kung plano niyong dalawin ang Bacolod at subukan ng food venture dito, the fastest route is to take a flight. Wala pang 2 oras from Manila, nasa Bacolod City ka na. Para sa hindi nagmamadali o sa mga nagtitipid, mula Maynila, biyahe ka ng bus papuntang Batangas Port at sumakay ng ferry papuntang Katiklan. Mula Katiklan, take a bus going to Iloilo. Then take a fast craft ferry ride going to Bacolod. Medyo 24 hours ang kailangan niyong ilaan para sa biyaheng ito. Kaya importanteng may baong kayo na pasensya at maraming smiles. Isang fast-paced city na ang Bacolod kung inyong mapapansin. Mabilis ang pagunlad. Pero kung gusto niyo ng mas tahimik na lugar na may mas malimig na simoy na hangin, sa 1 oras na biyahe lang, lalamig na ang inyong pakiramdam dito. Tingnan nyo naman, oh, parang Baguio lang dahil sa Lion Head na to, di ba? Perfect for the whole family ang pagpasyal at pagtira rito sa isang adventure resort na 1 oras lang layo mula sa Bacolod City. Kompleto sirkados na rito. You can enjoy the cool breeze dahil nasa mataas ng parte na to ng Talisay, Negros. Kasama na riyan ang iba't ibang adventure na talaga namang magpapangiti sa'yo. Nakakatakot siya, pero pag nasa gitna ka na, okay na siya. Nanginginig pa ako. Enjoy ba? Enjoy. Sa pinakabagong attraction dito na Foam Park, if you can't make it snow, it's definitely gonna get foamy. Kung ayaw nyo naman mabasa at wala kayong fear of heights, mountain to mountain zipline sa Everest ang para sa inyo. One of the main come-ons of Negros is what we call the farm tourism. People come here because of the farms. Negros po right now is #1 in the whole of Southeast Asia in terms of organic farming. We have the biggest area devoted to organic products, organic crops, para po makita nila na there is more to sugar than Negros. Ang organic farm na to ay nagtuturo sa mga taong gustong pagyamanin ng organic farming sa Negros. Gulay, manok, at syempre, pati itlog ay organic. Hindi ka ba mapapangiti sa organic goodies na yan? Here, they have a quieter version of organic farming. Literal na silent. Mga biyero, huwag magtaka kung wala kayong marinig na ingay sa bahaging ito. Sadya pong tahimik dahil ang servers ng resto ay mga bingi. Importante na tama ang gagamitin yung senyas para sa inyong order. Dito, di na kailangan na sabihing masarap o the best ang pagkain dahil isang ngiti lang, yun na ang biggest compliment. Hiligaynon is more deeper. Yung terms niya is used by yung mga matanda na. Namit gid diri ang pagkaon sa Bacolod. Malipayon na pagkari diri sa Bacolod. Diin makasakay diri. Tagpila ni. Mayong aga, palangga ta ka. Kung may ngiti na ang inyong mga mukha sa mga natikman yung delicacy dito, for sure, mabibigyan din ng smile ang inyong loved ones sa dami ng pasalubong options. From figurines,
to handmade items. Pero para sa mga sweet na gaya ko, wow. Perfect ang delicacies gaya ng gelatas at mango and caramel tarts. Pwede rin kayo mag-uwi ng isang bagay na gawa ng mga uod. Hehe, silk guys, silk! Ang isang silkworm na to, nakagawa ng 500 hanggang 1,000 na silk threads sa loob ng 72 hours o 3 days. At pagtapos na, maaari nang kulayan ang mga hibla. Ang mga sinulid nito ay siyang ginagamit sa paggawa ng mga nagagandahang 100% handmade silk fabrics gaya nito. Siguradong may finger heart ka sa mabibigyan mo ng silk products. Para may konting alat sa napakatamis na syudad na to, tikman nyo ang mga keso na gawa rito. We have our fresh cheeses from burrata, mozzarella, and we have aged cheese, so that's caciocavallo, cachota. All of the cheeses that we serve here, they're made in Murcia. It's a farm here in Bacolod, and we only use cow's milk. Ang mga keso na to ang nagpapasarap ng husto sa iba't ibang Italian delicacy sa Capricciosa. I want to end my Negros food venture with a bang. Dito sa isang bagong restaurant na naghahanda ng lumang Negros delicacy. As you can see, medyo lumilevel up na rin yung travel show natin dahil kakaroon na kami ng crate. Nag-drone shots na rin kami sa loob ng restaurant. It's a different level. At the same time, different level of Filipino food din yung i-feature natin ngayon. Nandito tayo ngayon sa Sandok Restaurant. Sa isang mall. Sa isang mall dito sa Bacolod. Now, kaya nila tinawag na Sandok. Yung mga binibida or hero dishes ng kanilang menu ay gagamit ka talaga ng sandok. Yup! Ang sandok ay kaibigan mo dito, mga biyero. Why? Dahil ayaw nating mapasa sa kumukulong sabaw. Kasi mostly soup-based. Now, unahin muna natin to. KBL. KBL, para sa mga hindi nakakaalam. K stands for kajos. B for baboy. And L for langka. We just feature this meal or this dish in Iloilo. Sandok. Baboy. You've got your beans. And you know what? Dahil nga sandok to, mostly soup-based dishes. For me, yun eh. You have to taste the soup first more than anything. At sakto na, it's officially the start of the rainy season. So that's why, one of the reasons why we're featuring this is because kapag mainit, kapag mainit. Kapag umulan, iba talaga kapag meron kang hinihigop na mainit na sabaw. I love it. Now, we move on to the next dish. Ito yung chicken na ubad. Okay? Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano yung lasa niya. Looks like they use native chicken, which will always be tastier. At dito sa chicken na ubad, meron kang munggo. Pero yung hindi kasing dami ng munggo na ino-offer sa'yo pag Friday. Pero nalalasahan mo yung munggo.
It's very hearty. It's a type of dish na feeling mo pag may sakit ka, yun yung gusto mong kainin. That type. Very flavorful. Third soupy dish. Iba yung puchero nila dito eh. Pag ako iniisip ko pag puchero sa amin, tomato-based. May repolyo, may saba. Usually beef. Minsan naglalagay kami ng chicken. Yun yung sa amin. Pero ito, parang hindi yata siya tomato-based. Meron siyang saba. Saba is good all the time. And they used beef. Boom. Yep. Okay. Nakakatawa. All three dishes, super different. Ito, medyo maasim. Ito, may konting alat. Ito, matamis. At nanggagaling yan sa saba, I'm guessing. Interesting. Natin ito. Well, this has to be my favorite among the three. Not because I have a sweet tooth, I do, but I guess, personally, it just brings back memories na yung lola ko nagluluto ng puchero. It has that same taste, but it's not tomato-based, but it still has that sweetness from the saba. Love it. Ayon sa siyensya, it only takes 17 muscles sa tuwing ngingiti tayo. At 42 muscles naman sa tuwing tayo ay sisimangot. Negros has so many reasons to make us smile. Ang di nagbabagong natural sights. Ang mga interesantong kwento sa likod ng napakasarap nilang mga pagkain. At ang matatamis na delicacies. Kasing tamis ng ngiti ng mga taong makikilala mo sa biyahe mo rito. Palangga, Taka, Negros! Till next week, Bijeros. Yun. Bawal butot dito. Uy. Latola, parang Italiano, no? Lato! Ano, sama kayo sa biyahe ko?